Aoi Todo, ang sorcerer na aakalain mong bobo at puro pang bububog lang ang alam, ngunit isa pala sa pinakamatalinong sorcerer sa Jujutsu Tech. Siya rin ay may angking lakas na may kukumpara sa level ni Nanami despite sa kanyang pagiging estudyante pa lamang. Si Todo ay isa rin sa unique at entertaining fighter sa series. Kasi ang paraan ng kanyang pagipaglaban mga kaibigan ay may kombinasyon ng pagiging henyo at delulu. To the point na nakakatawa talagang tignan si Todo lalo na sa tuwing nakikipaglaban ito. Kaya isa si Todo sa may maraming mga fans sa series na to. At sa videong to ay pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan kung sino at gaano nga ba talaga kalakas ang isang Aoi Todo. At ikikwento ko rin sa inyo ang kanyang full life story. Kaya without any further ado, ay simulan na natin. September 23, 2000, ipinanganak si Todo sa isang pamilya ng mga non-sorcerers. At sa murang edad pa lamang nito ay alam na ni Todo kung gaano siya kalakas. Kaya during sa kanyang elementary days ay madalas ay napapaaway siya. At isang araw, habang nagpapahinga si Todo matapos mangbubog ng mga high school students, ay dito naman nag-cross ang landas ni Todo at ng isang special grade sorcerer na si Yuki Tsukumo. Na kung saan ay dito siya tinanong ni Yuki kung ano raw ang tipo nito sa isang babae. Sa araw din na to ay dito nakita ni Yuki ang potensyal ni Todo. Kaya eventually ay naging mentor ni Todo si Yuki. Pinili rin ni Todo mag-ensayo ng martial arts kasama si Yuki dahil sa rason na nakikita niyang matutulungan siya ni Yuki hindi na mabagot pa. Kaya magmula sa araw na to ay dito na introduce si Todo sa mundo ng mga Jujutsu sorcerers. At ang matinding pag-ensayo ni Todo kasama si Yuki ay nagdulot naman ng peklat sa kanyang muka. Pero nagresulta din ito sa mas malakas pa na bersyon ng kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang mga taon ay napa-enroll naman si Todo sa Jujutsu Tech kung saan ay nakuha ni Todo ang habit ng kanyang mentor na si Yuki na ang pagtatanong sa mga tao sa kung anong type raw ng babae ang gusto nila. Si Todo ay lumaki rin na may katangkaran na sing tangkad ni Gocho na about 6'3". Ngunit mas may malaking build nga lang na katawan itong si Todo na nagpapakita kung gaano siya kalakas pagdating sa brute strength. Ang personalidad din ni Todo at physical appearance ay madalas ding nami-misjudge ng karamihan. Bakit? Kasi ang first impression sa kanya ay yung tipo na puro lang muscles o brawn at walang brain. Nasalungat naman sa realidad dahil si Todo ay isa sa mga matatalinong estudyante sa Jujutsu Tech. Ika nga niya na may 530,000 IQ raw siya, which is nasabi nating resulta lang ito sa pagiging delusional masyado ni Todo. However, ang claim na to na may mataas nga raw siyang IQ ay proven naman sa paraan ng kanyang pakikipaglaban. Especially ang paggamit ito ng kanyang curse technique na kung walang critical at fast thinking ang isang sorcerer ay di nito may utilize na masyado ang curse technique na boogie-woogie na pag-uusapan natin maya-maya. Madalas ay naaanoy din ang mga babae sa kanya kasi kahit sa malahambog nitong personalidad, si Todo ay may magandang personal hygiene na sinisigurado niyang malinis siya at mabango na nagre-reflect din ito sa kanyang kagustuhan na mapakasalan ang kanyang idolo na si Takada-chan. Si Todo ay isa kasing fanboy mga kaibigan at simp sa babaeng to. Lagi ngang sinisigurado ni Todo na makaka-attend siya ng maaga sa lahat ng mga fan meetings ni Takada. At ang pagiging simp ni Todo ay nasa ibang level sa kadahilan ng almost every day in every situation kahit nasa bingit pa nga siya ng kamatayan ay laging sinasali ni Todo si Takada-chan sa kanyang imahinasyon upang makagawa ng mga desisyon. Kaya halos lahat ng kanyang mga kaklase sa Kyoto ay naiirita sa kanya dahil sa personalidad nito mismo na kahit pilitin man nila ang kanilang sarili ay hindi talaga nila mai-deny na si Todo ang pinakamalakas sa kanila in terms of combat capability. At isinokis nga ni Todo ang kanyang lakas during sa 100 Demons Parade ni Geto na kung saan inagawa ni Todo ma-exercise ang 5 grade 1 curse spirit nang di niya ginimitan ng curse technique at nakapag-exercise din siya ng isang special grade curse spirit despite sa kanyang pagiging grade 1 sorcerer gamit lamang ang kanyang curse technique na boogie-woogie. Ang achievement na to ay napaka well known sa buong Jujutsu Tech na naging usap-usapan nga na tinalo raw ni Todo ang 6 na curse spirit na walang gamit na curse technique. And almost a year later ay dito naman nagkaharapan si Todo at Megumi at ang dahilan kung bakit sinubukan ni Todo dito ang kakayahan ni Megumi ay dahil sa nakikita niyang isang boring daw na tao si Megumi. Ang pinakaayaw kasi ni Todo mga kaibigan ay ang mabagot at ang boring din na tao. Kasi ang paraan niya sa paghuhusga kung ang tao ay isang boring o hindi ay ang pagtatanong niya kung anong tipo raw ng babae ang gusto nito. Na kung ang gusto nitong babae ay hindi pasok sa standards ni Todo ay automatic kung huhusgahan ni Todo na boring nga ang tao na yan. Kaya dito nabugbog ni Todo si Megumi since na magkaiba sila ng tipo ng babae. At during sa Tokyo Goodwill event ay for the first time in a while ay dito niya nahanap ang masasabi niyang kapatid at best friend nung nagkaharap sila dito ni Yuji. At dahil nung tinanong niya si Yuji sa kung ano raw ang tipo ng babae na gusto nito, ay sumagot lang naman si Yuji na ang mga tipo raw niya ay mga tall girl with big butts. Na ang babae na tulad daw ni Jennifer Lawrence to be exact. Na dahil sa sagot na yan ay dito sumagi sa isipan ni Todo ang isang imahinasyon o senaryo na kung saan ay magkaklase raw sila ni Yuji at na matagal na silang matalik na magkaibigan. At sa senaryo na to ay starring palagi ang kanyang crush na si Takada-chan. Kaya mula dito
dito ay mas ginanahan si Todo sa pagturo kay Yuji sa kanyang mga natutunan. Dito rin sinokase ni Todo ang kanyang husay sa hand-to-hand close quarter combat at tinuruan niya rin si Yuji sa kung paano ang tamang pagpapadaloy at paggamit ng curse energy. Sa araw na to, si Todo ay hindi lang naging mentor ni Yuji kundi ay naging best friend pa at kapatid. In which ay dito niya natulungan si Yuji na makapag-release ng Black Flash sa isang special grade curse spirit na si Hanami. Na ang paghaharap na to ay ang unang pagkakataong nakita natin ang tandem ni Todo at Yuji. Sa laban na to ay may kita na si Todo ay napakahusay talaga sa martial arts at mas naging effective ang kanyang atake dahil sa pambihira din itong raw strength. At bagamat hindi gaano karami ang curse energy na meron si Todo kumpara sa isang special grade, ay ang abilidad naman nito, skill at bilis ay sapat na para sa special grade na tulad ni Hanami na maging maingat sa kanya. At ang isa sa mas nagpalakas pa kay Todo ay ang kanyang curse technique na napaka-simple pero napaka-effective din sa labanan. Ang curse technique na Boogie Woogie. Ang Boogie Woogie ay na-activate ni Todo sa pamamagitan ng pagpapalakpak na sa tuwing pumapalakpak siya ay nagagawa niyang mailipat o ma-switch ang mapabagay man o tao na may sapat na curse energy within sa kanyang curse technique range. Dahil dyan ay di lang nasiswitch ni Todo ang kanyang sarili sa kanyang kalaban kundi nasiswitch niya rin ang kanyang sarili sa kanyang kasamahan, ang kanyang kasamahan sa kanyang kalaban, pati na sa mga hayop o sa mga bagay na nasa kanyang range ay pwede niyang gawing subject sa pag-switch ng position basta't ang target ay may sapat na curse energy. Kaya kung gagamit siya ng mga non-living thing sa pag-switch ay nilalagyan niya muna ito ng curse energy upang ma-activate ang kanyang curse technique. Bukod dyan ay na-activate rin ni Todo ang kanyang Boogie Woogie kahit na ang paraan ng pagpapalapak nito ay gamit ang kanyang isang kamay at ang isa naman ay sa kamay ng kanyang kalaban. Also kaya rin ni Todong mag-bluff ng palakpak na magbibigay ng confusion sa kalaban. At mas sumalakas din ang curse technique ni Todo dahil sa binding vow nito na kapalit ang pagre-reveal sa kanyang curse technique sa kalaban ay mas napapalakas naman niya ang kanyang curse technique. Ang ability na to ay nagdudulot talaga ng sakit ng ulo ng kalaban lalo na kung lalaban si Todo na may kasama tulad sa tandem nila ni Yuji. Kasi anytime ay nasiswitch ni Todo ang positions nilang lahat upang maiwasan ang atake at makahanap ng opening sa kalaban. Mas naging epektibo rin ang Boogie Woogie dahil sa talino ni Todo at sa kung gaano ito kabilis mag-isip na kahit sa mga critical situations ay nakakagawa pa rin si Todo ng paraan upang mas mapataas pa ang tsansa nilang manalo. Biruin mo na kahit sa loob ng 0.1 second na yan ay nakagawa pa rin si Todong mag-isip ng ganitong senaryo upang makagawa ng crucial decisions sa gitna ng laban. Kaya ang special grade na si Hanami ay napilitang mag-activate sana ng domain expansion nito upang matalo lamang si Todo at Yuji. At after this incident ay fast forward sa death painting arc, matapos matalo ni Yuji at Nobara ang dalawang death paintings ay isa si Todo sa nag-recommend kina Yuji na i-promote sila sa grade 1 sorcerer. At October 31st, 2018 ay dito nangyari ang biggest fight ni Todo na kung saan ay sa tulong niya ay siya ang nag-encourage kay Yuji na lumaban at magpatuloy despite sa patayang naganap sa Shibuya. Na dito na ay palabas ni Todo ang kanyang 120% along with Yuji and Mahito. Sa moment na to ay dito nakapag-release si Todo ng Black Flash sa tulong ng kanyang imahinasyon at mas naging determinado rin si Todo na mas mag-improve pa dahil sa drastic improvements na kanyang nakita kay Yuji. Ang labanan na to ay nag-showcase talaga sa 120% ni Todo na naipakita rin ni Todo dito na natutunan niya rin gumamit pala ng simple domain through Yuki's teaching at na kahit eventually sa labanan ay naputol ang kanyang isang kamay ay nagawa pa rin ni Todong gumawa ng assist na nagdulot kay Mahitong matake ang Black Flash ni Yuji lalo na dito sa last moment nung nawala na ang Boogie Woogie ni Todo na still ay nagpa-distract pa rin kay Mahito ang pagpalapak nito gamit lamang ang isang kamay na inaakala niyang malilipat ang kanyang position in which ay dito niya natulungan si Yuji na mai-unleash ang Black Flash na may maximum output dito kay Mahito. At mula dito sa labanang to si Todo ay kagad ipinagamot kay Shoko at fast forward sa present ay ni isa ay wala ng appearance pa mula sa kanya. But still kahit hindi nasasabak si Todo sa final fight dahil sa wala na nga ang kanyang Boogie Woogie ay si Todo ay nanatiling isa sa malalakas na sorcerer na kahit sa simple curse technique nito ay malaki pa rin na may tutulong nito especially sa team fight. Overall si Todo ay isa sa nakakatawang karakter na nag-appear sa series at isa sa napaka-entertaining na panoorin. I mean tignan nyo nga naman sa scene na to na nasa pendant pala ng kanyang necklace ang larawan ni Takada at ni Yuji na kanyang ginawang inspirasyon sa pakikipaglaban. Also pati nga si Arata ay napapaniwala ni Todo na magkapatid sila ni Yuji despite sa napakalayo ng appearance itong dalawa. So yan mga kaibigan ang buong kwento ng buhay ni Todo at kung gaano siya kalakas. Kaya naman kung nagustuhan nyo naman ang ating video ay can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat at kung isa si Todo sa inyong favorite character ay you can leave a comment mga kaibigan kung bakit siya ang isa sa paborito nyong karakter. At yun mga kaibigan, see you guys again on my next video. My best friend!